Magandang araw po mga kapadong. Father Edward Dantis po. Father Edong mula sa Society of St. Paul. Kumusta po kayo? Tayo po ay nasa ikipitong episode na ng ating Ikwento Mo Kay Padong. Balik po tayo sa aking kwento sa aking buhay. Isang araw, ako po ay hinatid ng aking pamilya sa St. Paul Seminary Foundation. Yung aming pong seminaryo ng Society of St. Paul sa Silang Cavite. Bitbit ko po ang 6 kong kapatid. 7 po kami magkakapatid, nag-iisa po akong lalaki at ako yung panganay. Kasama po ang aking tatay, nanay, mga pamangkin at iba pang kamag-anak. Nung pagpasok ko po sa pagpari, ang nahirapan po talagang tumanggap ay ang aking tatay. Yung nanay ko po, madali niyang natanggap kasi alam naman niya yung gusto ng aking puso. Pero ang sabi ng tatay ko, paano na yun anak? Sino nang magpapatuloy ng lahi natin? Sabi ko, tay, meron ka namang mga pamangkin sa mga kapatid mo at sa mga kamag-anak. Si Tatay Eddie ko po kasi ay medyo sentimental. Kaya po nung hinatidan nila ako, siya po ang umiyak ng todo. At nung nagpapaalam na po, kasi aakyat po yung kamag-anak na representative, kasama po yung seminaristang papasok. Ang huli po niyang sinabi ay, ibigay na natin ang kuya niyo sa Diyos. Sabay iyak. Matapos po ang matagal na panahon kasi ay naglingkod din ako sa aking pamilya bilang panganay. Ako po yung nagtrabaho sa telebisyon. Inikot ko na po ang iba't ibang stasyon hanggang ako po ay naging director at producer. At matapos po ang mahigit sa 12 taon, iniwanan ko po yung profession ko bilang taga-telebisyon at nagpari. Akala ko nga po noon ay mababawasan ako ng pamilya kasi hindi ko na sila madalas makikita. Ang nanay ko, ang 6 kong kapatid na babae at ang tatay kong si Edelberto. Pero nito lang nga po nakalaang Agosto ay pumanaw ang tatay ko. Mahirap pong tanggapin kasi parang nabawasan ang aking pagkatao. Nabawasan ako ng pamilya, nabawasan ako ng ama. Pero doon po sa ilang araw na lamay, miski sa simula pa lamang po ng papakasakit ng tatay ko, dinamayan na po ako ng mga kapatid kong Paulino. Simula po sa mga pari, mga brothers, mga seminarista. Naramdaman ko po na kami ay tunay na pamilyang Paulino, Pauline family, pati po yung mga kapatid kong madre. Na kailanan po ay hindi ako mag-iisa sa mga pinagdaraanan ko kasi naririyan po sila. Minsan iniisip natin tayo ay mababawasan kapag sinusuko natin ang ating sarili. Hindi natin naiisip na tayo pala ay mas madadagdagan, na ang pamilya din ay hindi lamang sa dugo, hindi lamang sa isang lahing pinagmulan, pero pamilya din tayo sa pananampalataya. Ganon din po tayo kay Kristo sa ating pagsasamahan bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko. Sa mga pagkakataon, pakiramdam natin tayo nag-iisa. Sa mga pagkakataong sinusuko natin ang mga sarili, akala natin naiiwan tayo. Akala natin wala na tayong pamilya. Ako po ay now belong to the Pauline family. 5 strong congregations and 5 religious institutes. Lahat po ay anak ni Blessed James Alberione, na kami po ay nasa mahigit kumulang 50 magkakapatid. Dito lamang po yan sa Pilipinas. Kaya sa paglisan po ng tatay ko sa mundong ito, buong puso po akong niyakap ng pamilya ko kay Kristo. Family is not only bound by blood, but bound by true and living experience of love, of Christ, of service for others. Mga padong, ano po ang kwentong pamilya ninyo?
Kwento niyo po kay Padong.